din malaman. Nagkakaroon na nga po, aminado naman po ang Kamara, nagkakaroon na ng initan ng ulo, partner, dun sa kanilang budget hearing. Hindi ko na alam kung asa na po tayong banda. Approve na po ba na ibabalik talaga natin Yan, sa DBM? oo. Well, the ball is Ito proposed 6.7 trillion national budget. Return to DBM up to Romualdez. So, panoorin po natin ito. the hands of the speaker. Kasi ang mga party leaders sa Kongreso naman, halos, hindi lahat, no, may mga apat yata dyan na independent, pero halos lahat ng kongresista ay may partidong kinasasakupan. Yung bawat partido, syempre, nag-meeting yan, nag-uusap-usap, pare-pareho ang problema. Kasi narinig natin ang direktiba ng Pangulo. Bawat piso na nasa budget, lalo na ng 2026, ay mapunta kay Juan at Maria de la Cruz. At sangayon tayo dyan. Sa hirap ba naman ng buhay sa buong mundo, talaga namang dapat, no, sundin natin ang kumpas ng Pangulo. Kasi palagi natin naririnig ang bagong Pilipinas. Pero ang problema, akala namin wala na ito sa 2026 kasi ang napagbintangan last time nasa Congress daw, nasa Senado raw. Kami rin nagulat, no? While I am seeing na posibleng hindi perpekto ang sistema, pero ang nakikita natin, there's a bigger problem. Itong ghost project kasi na nakita ni Pangulong Bongbong Marcos na na-confirm ni Secretary Bunoan, una dalawa, ngayon 15 na at patuloy pa na hinahanap yung iba. Itong ghost projects na ito, hindi ito insertion ng Kongreso at Senado. Ito ay nanggaling sa agency initiative. Ibig sabihin, nung pinasa sa Kongreso at Senado, sa Kongreso yung budget, andun na siya. Correct. Ngayon, nagkataon lang na hindi nakita. At syempre, minsan yung congressman, kung aktibo kang nag-iikot, kung hindi mo inikot, o yung mayor o yung kapitan dyan, hindi nakaparating. So, itong 6.7 trillion national budget, hindi po perfect. So, kaya po ganun yung nangyari, return to DBM kasi baka mamaya, yung mga inosenteng tao madamay dahil dyan, di ba? Yun yung pagkakaintindi ko dyan, mga pre. So, dapat lang po talaga, no, na ma-return itong pagkalaki-laking salapi na to, no? Ito, alam ko siguro, marami ring nanghihinayang dito, no? Na, uy, laking pera nito. Oh, dapat sana hindi matuluyan para maibulsa ko yung iba. Siguro, merong nangangarap ng ganon, pero dapat lang po talaga maisaayos po ito para wala pong yung inosente na madamay. Kasi minsan kasi, kahit yung isang kongresista or di kaya senador, minsan nadadamay sa issue kahit wala namang kinalaman. So dapat talagang suriin po ito na maayos. Ng kanilang hinaing. So, ngayon, what we are seeing is that the 2026 National Expenditure Program, ang daming isiningit na walang umaamin kung sino ang naglagay. Yun ang mahirap. Opo, ma'am, parang ang nangyayari ngayon dati kasi partner, sinasabi, ang insertion nanggaling sa House, ang insertion nanggaling sa Senado. Ngayon, hindi pa nakarating Walang umaamin, ha? sa House, hindi pa nakarating sa Senado, may insertions na nangyari. Doon pa lang sa proposal ng mga agencies, ng mga kagawaran. Kaya doon sa Senado, sinasabi, sino ang kakampi ng mga kontraktor na yan at naisingit nila doon pa lang sa NEP. Sa NEP pa lang na ilagay na nila. Oo. Kanino yung mga maniwagang kamay na nagtatype doon sa software o kung ng DBM o DPWH o kung anong ahensya yan. Kasi maski may lista ka, hindi naman yan automatic. Meron mga encoders yan. At yung sistema na yan, sistema ng Pilipinas yan, na hindi basta-basta pwedeng galawin ng kahit sino man. Pero ma'am, how do we resolve this? Kasi doon sa Senado din po, partner, ng budget hearing, ang pinopoint out ng mga senador, ang daming double entry. DPWH projects, ang daming double entry. Ang dami na questionable, ang dami na pare-pareho yung numero. Tinanong yung DBM, na-check nyo ba to? Na-verify nyo ba ito bago nyo inaprubahan? Ang sinasabi ng DBM, nagtiwala na po kami sa DPWH dahil sila yung expert dyan. Sa amin, wala kaming engineer, wala kaming architect na mag-check dyan. At sa dami ng line items nila, baka tapos na yung taon, hindi pa kami tapos mag-check. Tama ba yung ganun? So, paano natin ngayon ma-resolve yung issue na paano maka-counter-check at masisigurado ng ating DBM na tama yung mga proposal na ito at legit at nararapat para sa Pilipino? Alam nyo, hindi rin naman engineer yung mga kongresista at yung mga senador, pero nakikita to. I mean, with due respect, no? I'm not referring to the secretary of the agency, pero baka yung dyan sa mga baba, no? Yung mga nag-encode, sino dyan yung mga nagpapasok, baka doon kasi nasisingitan. Historical data of the agency will show na kapag Hindi lang nasisingitan, baka nasusulsulan. Or di kaya nabibigyan ng kaunting halaga, o pitikin kita ng ganito, ilagay mo dyan, ilagay mo. O, di ba? Posible yun. At naniniwala ako dyan. Nasa mababa yung gumagawa niyan. Kaya nga lang, hindi naman po gagawin ng mababa yan kung walang utos nung gustong mag-utos na mas mataas-taas pa. Diba? Alam mo naman, uso yung mga sobre-sobre. meron kang proposed program, parang pag nagbabudget ka ng bahay. Kaya nasa hindi pa po nakapag-subscribe dyan sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated ang lahat sa ating mga uploads. Ayan. Siyempre, may TikTok po tayo, meron po tayong Facebook page. So, tuloy po natin ito mga pre.
panggasolina 2,000, pagkain 5,000, tuition 3,000, tapos hanggang maubos yung iyong sweldo, di ba? When you do some budgeting, yung mga proposed, 000 yan yung parang 10 million, 20 million, 50 million, 100 million, 150 million. Correct. Ganun yung budget. Hanggang Tingnan doon. natin since panahon pa ng Kopong-Kopong, buksan natin yung mga general appropriations, even NEP. Buksan natin yung NEP ng mga nakaraang taon. Puro yan 0 eh. And being with all humility, being a former member of the cabinet of former President Noynoy Aquino, kapag budget call, lahat ng executive agency, pupunta ka doon sa DBM, kasama mo yung lahat ng mga USEC, ASEC at mga selected directors mo at your finance and planning group. Nakahilera yan eh. Ito yung mga projects na for completion, ongoing projects for completion. Pagkatapos meron dyan yung new proposals and meron dyan, kunyari sabihin natin, presidential prerogative kasi special project yan na para sa bayan. May lista yan eh, kasi tuloy-tuloy yan bawat taon. Hindi mo naman pwedeng i-approve yung budget na hindi related doon sa previous year. Ang tanong, hindi ba nagulat ang mga tao sa baba ng ahensya ng DBM na, bakit ito? Bakit nagkalat ngayon na merong 47,500,000? Wait lang, may ads lang. Hindi lang yan sa isang lugar, pero hindi naman sa lahat ng lugar, kundi selected. So makikita mo yan, 47.5. Meron ng iba, 144 million. Hindi lang isa, kundi marami. Parang saan nanggagaling yung butal-butal? Okay, saan nanggagaling? Dati-dati pag pinopropose yan, 10 million, 50 million, 100. Yung butal-butal, kukupitin na yun. Diba? Matik na yun, kukupitin na yun. Or minsan kaya, merong nakalagay na 100 million, dyan gagamitin. Pero pag nandun na yung budget, magiging ghost na lang. Diba? Ganyan ang nangyayari. Nagiging kaluluwa na lang. Diba? Kaluluwa ng bayan natin ang ating inaasikaso, Mr. President! Tama ba yung sinabi ko? Uy, mukhang kaya kong gayahin yun, ha? Sabira naman. Mas maganda na yung may butal para may manakaw sila. Diba? 100 million, 150 to the nearest zero. Ngayon, meron mga butal-butal. No? Ngayon, butal kaya, malaki din yung butal. Kung milyon ang usapan, or bilyon, malaki yung butal. kung tingnan mo yung previous budget, itila parehong mga lugar. And the common thing here now is these are all flood control. Ito. Kumbaga nalalaman kung alin lugar yung mahilig sa mga butal-butal. Ano ba lugar yung mahilig sa mga butal-butal? Ibig sabihin, kung yung lugar na yan mahilig sa butal-butal, tapos puro baha pa rin yung nangyayari dyan sa lugar na yan, ibig sabihin yung namumuno dyan weak talaga at magnanakaw. Ganun lang yun. At sino ba yung namumuno sa lugar na yan? Imbestigahan. Hindi, ito suggestion ko lang naman bilang isang nagbibigay ng opinion at reaksyon dito sa mga issue na lumalabas ngayon. Diba? Ito yung suggestion ko lang naman. Yes. Yun na nga eh. It appears na merong kontrasenyas. At tinatanong nga namin yung iba kasi ang hindi rin maintindihan ng mga representative, even mayors and governors, what is the manner of allocation? Bakit yung distrito na ito ay ang daming kailangan ang baba ng pondo? Ito mga ibang distrito na to taon-taon na maraming kailangan ang baba ng pondo. So, baka palakasan ito. Meron namang wala namang masyadong kailangan pero ang laki ng pondo. Para saan yung iba? Para ba sa bulsa? nakakatanggap na yan ng mga 3 to 5 billion, ganun-ganun pa rin bawat taon. I mean, what are the parameters? And the only person who can answer that is the Undersecretary for Planning and IT in DPWH. Dapat titingnan po yung lugar at dapat walang palakasan. Halimbawa, ang kailangan ng lugar na to is 5 billion. I-check naman kung ano yung mga sira, anong kailangang ayusin. 5 billion, ganyan. Diba? Doon sa isa naman, 4 billion. Kasi yun lang talaga, maliit lang yung lugar, diba? Dapat ganoon, walang palakasan. At ang pangit naman na, bibigyan mo ng 10 billion ang lugar na to, pupunduhan mo ng 10 billion, tapos yung maayos naman, hindi naman binabaha. Okay naman. Saan napupunta? Yari na. Bulsa na naman. Meron pa yung pagkalaki-laki ng pondo, dahil problemado yung lugar, maraming problema yung lugar, nagiging ghost naman yung proyekto. Diba? Ang daming problema. So, ang tanong ko dito aangat pa ba yung Pilipinas? Kapag si PBBM po ay napalitan ng mga makadutae, bagsak po yung Pilipinas lalo. Ha? Kaya dapat po, ako lang po yung masusunod, dapat maging 12 years na po.
na mamuno ang Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kasi nasimulan na po ito eh. Nabuking na po yung mga magnanakaw eh. Unti-unti na po silang nabubuking. So dapat sana ito ay, di ba, magtuloy-tuloy. Kaya nga tinatanong namin paano ito nangyayari. Kasi kung tanungin mo naman, hindi daw naman nanggaling sa baba. Sasabihin naman, nagtuturuan eh. Point is, if there's nothing wrong with it, ba't hindi mo aaminin? Ma'am, ang pinag-uusapan natin, partner, dito, DPWH pa lang. Pero Yan na nga sabi ko, di ba? Pati si Alvin kanina sinasabi niya, DP pa lang yan. Ang dami pa nating ibang ahensya. Dito sa DP, hindi pa natin makita ang, kumbaga, light at the end of the tunnel. Wala pa tayong nakikita ang pagre-resolve nito. Paano po kung yan? siguro, isa lang, or I mean, kung may mga konti, pwedeng baguhin siya ka, part of our tasks as legislators, parang may bahay, ninakawan. Next year, ninakawan ulit. Next year, ninakawan ulit. Hindi ka ba magtataka? Kasi ang pinakamalaking tanong dyan, sino nagbubukas ng pinto? And why are these substandard projects happening? Siguro, masyado nang marami yung mga retailers or agents in between. Parang meron ng sariling grupo na sila na lang ang nakakaalam kung saan nila gustong ilagay yung pondo. And we need to help the president. Ayan. May direktiba ang Tama yun. At kailangan talaga ninyong tulungan. Or natin, mga individual na Pilipino, magtulungan po tayo lahat. Hindi lang naman po yung mga public officials eh. No, hindi, kasali po tayo dyan sa pagkikipagtulungan na tulungan natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kasi hindi po ito kaya ng kung Pangulo lang po yung gagalaw. Hindi po. Pero kung magkakaisa po yung mga Pilipino, talagang itong malalang problema ng ating bansa, kaya po ito maayos eh. Kaya po. Kung itigil lang ninyo mga inggita na yan, yung mga dutae, wala na yung dutain nyo, panis na yan. Ha? Kung ayaw nyong bahain dyan sa lugar nyo, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Ganun lang. Pero kung gusto nyo palaging ba, di magdutae pa rin kayo. Presidente ba yung maghihirap? Hindi. Kayo pa rin. Kumpas ang presidente, hindi natin pwedeng lokohin ang presidente. Hindi tayo pwedeng magpanggap na everything is okay at hindi natin pwedeng walisin lamang sa ilalim ng kama ang dumi. Dapat hanapin ang source ng dumi na yan, kaya kailangan magtulungan. So, sending it back to DBM, if the speaker agrees, will actually help us work Wait na, may ads lang. efficiently. Kagaya na lang ako, nagulat ulit ako kasi mamaya-maya, budget ng Department of Health, no? May apologies for that kasi nanggaling ako sa departamento na yan. Opo. Napagbibintangan kasi na masama yung mga errata, masama yung mga amendments ng Kongreso, masama yung insertion. Pero taon-taon na lang, sa dami ng ospital na mga sira, sa dami ng RHU na kailangang tapusin. Bakit? Taon-taon na lang. Hindi naman masama yung insertions. Hindi naman. Kung ito'y nagagamit naman sa tama. Diba? Walang problema doon. Kaya nga lang, minsan may mga nakikinabang talaga dyan. Diba? Na imbis para sa proyekto, nagiging para sa bulsa. Sisingitan ang Pondong Health Facility Enhancement Program. Sa pangalan na lang, alam na natin, health facility, ospital, RHU, barangay health station. Bakit palaging sisingitan ng pampaayos ng mga opisina, ng mga direktor at secretary at central office ng Department of Health? Tinanggal na yan ng Pinoy administration. Binalik ulit. So, bakit? Tapos every year. Last year, nakita yan. Kaya sumulat kami kay Chairman Salvi ko. Ang paayos ng opisina. Tapos yung materyales, imbes pagpalagay natin yung bakal. Wala naman akong idea sa bakal kung magkano talaga. Pero yung isang bakal lang, pagpalagay natin yung presyo noon is nasa, yung isang stick lang na bakal, pagpalagay natin nasa 300. Tama ba? Hindi kasi ako nagko-construction eh. So, hindi kasi ako foreman. So, mga foreman nakakaalam yan. Pagpalagay na lang natin kahoy, nagkakahalaga ng 50. Okay? Siyempre, pampaayos ng mga opisina nila, yung budget, gagawin nilang ano yan. Dadagdagan nila yan. Sasabihin, doon sa record, yung kahoy kasi ngayon, imbis 50 lang, magiging ano na, magiging 5,000 na, ganon. Diba, Sir Yosef? Gagawa ng paraan yan para makakupit doon sa budget. Diba? Papaayos ko na yung opisina, pero halos 80% na, nakawin na lang. Nako! Yung mga ganyan, alam na natin yan. Siya ang gumawa ng amendment kasi yun ang trabaho mo bilang chairman. Taon-taon na lang. Ngayon may nakikita ulit ako, hindi ko pa matapos-tapos yung pagbubusisi ng budget. Parang cat's eye ba? Yung cat's eye ba yun? Yung sa kalsada, yung tinatanim. Imbis 1 tray lang mahigit yung presyo, nagiging 11,000 na mahigit. Diba? Ang laki ng kupit.
Opo. Abangan namin ngayon yan, ma'am. Yung hearing na yan, habang kami sakto partner, papatapos na tayo para double check din natin. So, ibig sabihin pala, tuloy pa rin yung, dahil may proposal sila, hindi pa naman approve the speaker, tuloy pa rin yung budget hearing sa kanila. So, tingnan natin. Kaya hinihintay nga namin na madesisyonan talaga ni speaker para hindi na para hindi na masayang yung oras. Or unless ano ba ang solusyon So, si dito? speaker naman po, sa pagkakaalam ko, nakapag-desisyon, di ba? Nakapag-desisyon na po at ayaw po nilang madamay sa issue na yan. Di ba? So, believe din ako sa ating House Speaker Martin Romualdez, mga pre, kasi siya po talaga ay nagtatrabaho lang din para sa ating bansa, para sa Pilipinas, 'di ba? So, the best, no? Oo, the best yung mga tao na may pagmamalasakit, may pagmamahal sa mga Pilipino. 'Di ba? Eto pa, kung ikaw ang nasa DBM tapos alam mong may mga Duterte appointed operators na patuloy na nakaposisyon at naglalagay ng ghost projects, double funding at lump sum insertions sa NEP, anong tawag mo doon? Kami, ang tawag namin, bulok na sistemang dapat basagin. May mga ano pa pala dyan ngayon na-appoint, no? Ni Duterte. Nag-aabang lang yan ng pondo para magpalaki ng kalupaan, mga kung ano-anong mga ari-arian, kumbaga gusto nilang pabahain, no? Yung kanilang bulsa gamit yung kaban ng bayan, di ba? So, yun lang, no? At least maganda yung ginagawa ngayon ng House Speaker, no? Kasi maingat po sila. Diba? Kasi pansin nyo naman sa mga nagdaang mga buwan, taon, ang palaging sinisisi si Speaker Martin Romualdez na grabe magnanakaw, ganito, ganyan. Ang dami-dami nilang inaakusa sa Speaker pero hindi naman po nila mapatunayan na nagnanakaw po yung tao. Diba? Puro lang po bunganga, puro po lawa yung kapital. So anyway, yun lang yung ating reaction ngayon. Maraming salamat po. Ayan Sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Ayan libre po mag-like dyan at mag-share. Ayan, may TikTok po tayo, may Facebook page. Ayan, sana po inyong supportan. So paalam po muna pansamantala. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat-ingat po kayo lahat.